Magandang araw sa mga idol ko sa paghahalaman. Isa na namang natatanging episode ang ating ipapakita ngayon o ibibigay hatid ko sa inyo ngayon. Pero bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng comment sa aking YouTube channel. So ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Song of India. Ang Song of India ay isa sa mga halaman ko na hindi pwedeng matapos ang taong 2023 na hindi natin siya nabigyan ng pansin, dahil whether we like it or not, or tanggapin ko man o hindi, isa ito sa mga lucky charm ko. At maganda, maraming benefits din ito na ibibigay ko sa inyo ngayon. So, welcome back to my YouTube channel. Sana na-miss nyo itong pag-feature ko ng halaman, dahil itong mga nakaraang buwan, maraming kaganapan, marami akong na-feature na hindi siya plant related. So, particular na puno na ito ay kung tutuusin, maliit pa siya, di ba? Parang, paano ba ito nag-umpisa? Meron akong 3 puno ng tatlong paso ng Song of India. So, ito ginagamit to sa mga pampakapal to sa mga yung flowers sa stable eh. So, ginagawa ko itong pampakapal para hindi masyadong maluwag yung bote, yung vase na kung saan nakalagay yung flower. So, gumugupit ako dyan or kumukuha ako dyan ng sanga pamparami. So ito ngang isang ito, napabuhay ko ito. So itinanim ko siya ng hiwalay. So yung sinasabi kong 4 or 3 paso ng Song of India, actually isa ito sa pinakamatagal na halaman namin. Mga 20 years na rin to. Hindi siya tinatamad, hindi siya yung parang nagtatampo. Wala siyang ganun eh. Ang kailangan lang niya, lagi siyang alaga sa lupa. So ayan, dito ka bibilid kasi may bagong sibol na pagkataba-taba. Ito. Pag naalagaan niya sa lupa, ganyan ang ginagawa niya. Otherwise, kung hindi siya masyadong naalagaan, maliliit ang mga sanga niya gaya nito. Kagaya din nito. Di ba? Ayan, no? Sobrang luscious sobrang naging tumaba siya ngayong mga nakaraang buwan na ito, dahil naalagaan ko sa lupa, napag ano ko sa init ng araw, na-expose ko. Ang dami niyan, no? There was a time na tinamad ito eh. Itong isang nasa pasong ito, kung titingnan nyo, medyo matamlay ang katawan nila. Medyo maputla sila. Ayan o. Ayan o. Hindi ko alam kung senior citizens na itong mga ito eh. Or, dalawang options na pwede kong gawin dito. Ilipat ko sa paso na malaki ang kukunan nila ng nutrients, malaking paso, dadami ang lupa, or ilipat ko siya sa malayang lupa. Characterize natin ang Song of India. Ang scientific name ng Song of India ay Aracena reflexa. Kung tutuusin, di ba? So, pag sinabing Song of India, dapat nasa kalupaan ng India, di ba? Doon siya nag-umpisa. Pero ang Song of India ay native of Mauritius, Madagascar, at Mozambique. Itong mga 3 islands na ito ay nasa malapit sa Indian Ocean. So India naman, so sa Indian Ocean nga lang. So dito sa 3 bansang ito nag-umpisa ang Song of India. Kilala ito bilang mahahabang green na dahon na may yellow stripes. Ayan yung yellow stripes niya. Nasa mga gilid. Kung ano sa inyo ang
snake plant. Ganon din ang snake plant, di ba? May ano sa magkabilang side, may yellow stripes. Tapos, ang Song of India ay namumuhay ng maayos sa isang mainit, maaliwalas, at ayaw nila ng yung hindi na-drain yung ayaw niya na may na-stagnant na tubig doon sa paso nila, kaya importante na talagang well-drained siya. Parang ang characteristic nito ay she is as tough as she is one of the most sought after plants. May mga bahay dyan na mayayaman na laging may Song of India eh. So, may kinalaman kaya ang kanilang pagyaman dahil sa Song of India. Pag tiningnan mo naman kasi sa bakura ng mga bahay ito, tapos hindi siya nakapaso, talagang lumalaki siya eh. Para siyang wooden nga eh. Parang wooden may pagka-wooden ang katawan nito eh. Ayan oh. Wooden ang katawan nila. May tendency nga lang ito na yung parang lumaylay, pag hindi na kaya ng katawan, lumalaylay kagaya nito oh. Kagaya nito oh. Isinabit ko dahil lumalaylay eh. Ayan oh. Oh. Pero aesthetic na rin in a way na kahit may isang matikas na sanga or for example, this main body matikas, okay naman na may lumalaylay. Pwede mo namang tanggalin, pwede mo nang for transfer. Dito na tayo sa characteristic ng Song of India. Para siyang kanta pag naririnig mo no? Ang properties ng Song of India or ano yung mga benefits na nakukuha natin sa Song of India. Number 1, air purifier din, for air purification, removes indoor air pollutants. Kagaya ng mga snake plant, yung mga dati ng mga air pollutants na sa loob ng bahay natin. Humidity booster din siya. Anong ibig sabihin ng humidity booster? It increases indoor humidity levels which can benefit people with dry skin, respiratory problem, and cough or flu symptoms. So, di ba, nito mga huling araw, nauso yung trangkaso kasi nagpalit yung climate, yung weather. Suddenly, naging mainit paggabi, mainit pag-araw. Ano ba? November ba to o summer? Di ba? So, it's advisable na isa sa mga ipapasok natin sa loob ng bahay ay ang Song of India. So, yun yung second, humidity booster. Pangatlo, may aesthetic appeal siya. Yung bright green leaves at distinct yellow stripes niya ay may aesthetic appeal pag nasa loob ng bahay. Diba? O, yun o. Medyo lalayo-layo ang ko. O, diba? At ang pang-apat ay low maintenance siya. It is easy to care for, making it a great choice for beginners and busy individuals. So, ang importante lang naman nito, pag beginner ka or nagtanim ka nito, siyempre ang iba naman, bibili nito sa mga garden, buhay na, di ba? So, itatanim mo lang siya sa paso. Pero kung halimbawa, pumitas ka, may sarili kang puno, pumitas ka at nag-alaga ka nito nagtanim ka nito para mayroong kauling panibago, yun ay hindi for beginners yun. Kailangan yan marunong ka magdilig, kailangan itabi muna siya sa isang hindi mainit na lugar para tumubo siya at magkaroon ka ng another plant na Song of India. So yun ang 4 benefits na nakukuha dito sa Song of India ay air purification, humidity booster, aesthetic appeal, at saka low maintenance. Otherwise, ang Song of India ay magandang halaman. Saka matibay ito, hindi ito kagaya ng mga soft-bodied plants na binibili natin na mahal na
sobrang ulan, sobrang araw, nanunuyo. Pero ito, matibay ito. Kaya this is one of um, the best plants when it comes to longevity. Matagal talaga siya. Para siyang kahoy. This is an example of the flower base na nilagyan natin ng Song of India para sumikip or para meron ding variation. Ayan o. Ayan o. Kinuha ko yung flower base na nasa dining table at linagyan natin ito. O, ito yung lumalaylay o. Ayan. O. Apat na Song of India na twigs of Song of India ang nilagay natin. So kahit pa paano, yun yung sinasabi kong pampasikip. O so nakasikip naman siya. O. At saka nagsilbi siyang, for aesthetic sense, nagkaroon ng karakter yung base dahil sa Song of India. O. Diba? So yun, sana'y nagustuhan nyo ang episode natin ngayon tungkol kay Song of India. Sa mga hindi dyan nakakaalala or nakakalimutan nila kung ano ang pangalan ng halaman na ito, ang keyword natin dati dun ay Song of India. So, every time na may hihingi sa atin ito, may magtatanong sa inyo nito kung anong pangalan ng halaman na ito, lagi natin iisipin yung kanta, Song of India. Diba? So, marami pong salamat uli sa inyong lahat. Sana nagustuhan nyo ang episode natin ngayon. Marami pong salamat. Mainit ang araw, mainit paggabi. Maglagay tayo ng Song of India sa loob ng ating tahanan para ma-maintain niya yung humidity at saka maging maiwasan yung flu or yung pag-ubo na ating naranasan itong mga nakarang araw. Marami pong salamat. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.